Welcome back again sa ating panibagong episode guys. At dahil tapos na yung dayo natin sa Gakot Island, balik ulit tayo dito sa main island. Dito ulit tayo magdadive. At dito ako magdadive ngayong umaga sa palagi kong nahulihan ng Slender Unicorn. Bibistahin natin kung nandito sila sa mababaw na area. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way makakita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded! Let's go! Pagkatapos kong mag-warm up guys at pagkarating ko dito sa spot, nakakita kagad ako dito ng grouper. Kunting-kunti na lang sana at maupul ko na yung trigger para matira yung grouper na yon. Kaso nga lang, sumuot sa butas. Sinilip ko pa ito, ngunit hindi ko makita. Kaya dumiritso muna ako dito dumapa sa may mga bato. At pagkapwesto ko dito, ang daming bait, ang daming dalagang bukid dito sa ilalim. Kaya abang tayo kung anong lalapit. Wala namang lumapit, kaya umangat muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Pagkatapos kong makarecover guys, balik ulit tayo dito sa ilalim ng karagatan. Nandito pa rin yung mga bait, ang dami. At pagka-festo ko, akala ko dito may lalapit sa aking malaki. Nag-iba kasi yung mga galaw ng mga bait dito sa ilalim. Kaya nag-abang-abang ako dito. Pero wala namang nagpakita, walang lumapit. Buti lang, may napansin ako dito ng dalawang Slender Unicorn. Kaya eto yung tinarget ko. Nahirapan pa akong mag-aim dito sa isa. Natabunan kasi nung malilit na isda. Buti lang, napakaganda itong tama. At eto yung naging unang isda natin. First squeeze of the day. Slender Unicorn. Thank you, Lord. Pagkatapos kong ma-secure ditong Slender Unicorn guys at malagay sa stringer, balik ulit tayo sa ilalim. Dito guys, sisilipin ko sana yung grouper. Pero nasa labas pala, kaya yung isang goma ko is hindi nakalod. Ayun, nandun siya sa may butas, sumisilip. Pero pagka pull ko ng trigger, ayun, biglang pumasok sa butas. Hindi tuloy tinamaan. Binalikan ko pa to at sinilip. Ginamitan ko na ng flashlight, baka nandito lang sa bungad ng butas niya. Pero napakahirap itong butas na pinasukan niya. Ang daming apartment, parang kwarto. Ang hirap silipin, hindi ko makita. At dahil malalim to, hindi ako nakakatagal pag ganitong gumagalaw ako sa ilalim ng dagat. Kaya umangat muna tayo. At dahil hindi ko naman nakita yung grouper guys, nagpwesto ulit ako dito sa malalim na area. Dito sa unahan ng may mga bato. Abang ulit tayo dito kung anong lalapit. At ganun pa rin yung activities ng mga bait dito. Ang dami pa rin nila.
Ilang segundo ang lumipas sa pag-aantay ko dito. Eto, nagbilis na naman ng galaw itong mga dalagang bukid na ito papunta sa akin. Pag mga ganitong style na bumibilis yung galaw nila is matik yan na may malalaking isda na naghunt sa kanila or humahabol. Kaya antayin natin kung anong isda ang lalapit sa atin. Eto, parang may kinakatakutan sila. Pero wala namang nagpakita sa atin. Ang lumapit sa akin is etong dalawang slender unicorn ulit. Kaya kunin na natin to. Pangalawang slender unicorn natin. Isang oras bago nakahuli na tayo. Ayaw kasing magpahuli ng grouper. Mga 3 kilo na siguro yun. Thank you Lord. Pangalawang slender. Pagkatapos kong malagay itong huling slender unicorn, guys, sinama sa unang huli, balik ulit tayo sa ilalim. Dito, paiba-iba lang ako ng pwesto para hindi ka agad mahalata ng mga slender unicorn. Pag dun ka kasi sa pwesto mo, sa nahulihan nila, is makakalata ka agad. Hindi ka agad sila lalapit. At eto, naunang lumapit etong mga good size na rin to, mga nasa kalahating kilo na rin, pero mas gusto kong panain etong mga nahuhuling malalaki. Pang tatlong slender unicorn natin. Ang 3 slender natin biglang umamo. Alas 8 na pasado. Try pa tayo ng isang dive. Baka makahuli pa ng isa. Thank you Lord. Another dive tayo dito. Nag-aabang naman tayo dito ng ibang isda, kaso nga lang wala talagang lumalapit o nagpapakita man lang. At eto, nandito na naman yung mga slender unicorn. Kaya harvest ulit tayo ng slender unicorn dito. Hagupit ng alon, tuwa ang nadarama, kasama Mel Spearfishing TV. Subaybayan mo na, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat. Pang-apat na slender unicorn natin. Ito yata yung pinakamalaking slender unicorn na nahuli natin ngayong umagang dive na ito. Nag-abot no ng halos sobrang 2 kilo. Ang 4 na slender unicorn natin. Nagpapahuli na siya. Kaso nga lang pagod na ako. Pero dive pa tayo ng isa. Thank you Lord. Dito guys, nakaramdam na ako ng gutom. Hindi kasi ako nag-almusal kanina. Kaya ito yung mga huli natin, naka-4 na piraso na tayo. Pero try pa rin nating mag-dive. Etong mga huli ko guys, nilalagay ko lang sa baywang ko pag hindi pa masyadong mabigat at kaya pang iangat. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Eto, ang bilis talaga lumapit na itong mga maliliit na unicorn. At dahil spearfishing tayo, is pumipili talaga ako ng titirahin ko. Hindi ako basta-basta tumitira sa pagganitong grupo itong mga slender unicorn. Kaya antayin natin yung pinakamalaki. At pagka-close ko ng gap dito sa isang malaki, eto ang nangyari.
Hindi tinamaan. Pumipili pa kasi. Ayun tuloy, wala tayong nahuli. Kaya balik tayo sa ilalim. Subaybayan mo na, sabay-sabay tayo sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Master Fishing TV, darat ating sisirin, malawak at ng karagatan, lungkot mo'y papawiin. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim, guys. Hindi na nagpakita yung malalaki. Nabulabog na siguro yung last na tira ko. Kaya kuha na lang tayo itong mga good size. Itong mga naunang lumapit. Okay na rin to. Sa bawat hagupit ng alon, tuwa ang natama, kasama Master Fishing. Pinili ko dito yung pinakamalaki dito sa mga grupong ito. Pang-5 slender unicorn natin ngayong araw na ito. Etong ganitong size, umaabot to ng 8 grams kaya okay na ring panain. Hindi na ako. Pagod na. Gutom na rin. Hindi kasi ako nag-almusal. Okay na rin to. Naka 5 piraso tayo ng slender unicorn. Ito yung last. Tinira ko na pag-ulam namin. Mga 6 grams siguro itong ganitong kalaki. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong malagay itong last na isda natin sa stringer, guys, umuwi na rin ako. At ito yung mga huli natin. Naka 5 piraso tayong slender unicorn. Kumay ito kung tawagin dito sa isla namin, dito sa Banton. Okay na rin to. Pag hindi pa sana ako nakaramdam ng gutom dito, hindi pa sana ako aahon. Kaso nga lang, sumasakit na yung tiyan ko, kaya umahon na lang ako. So yun guys, umuwi na tayo. Puro slender ngayon. Malalaki. Naka 5 piraso tayo. Ito, pinakamalaki sa nahuli natin. Timbangin natin itong lahat kung ilang kilo. Malalaki. Ayan nga. 2 point Malaki pa. Ano na ito? Dito. Dito sa timbangan. So itong pang-tatlo is ayun, mag-6 na kilo na. Itong pang-4. So 7.5. Itong last natin, mali ito. Mga media lang ito. Ayun, umabot nga ng ilan yun? 8 grams. 8 grams na rin. Itong ganito. Ayos na rin. So, tayo? 8.3 kilogram on scale. Ayos na. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ako magdadive sa paboritong spot ko, yung malapit lang sa amin. Medyo matagal ding hindi na bisita ko na spot ito dahil nung pagdayo natin sa Gakot Island. At neto nga, along the way, papunta sa spot, nakita ako dito ng isang good size na Buffalo Emperor. Kaya dinanapshot ko to. Dito, konting-kunti na lang sana na mako-close ko yung gap para matira, ngunit tumalsik yung buffalong yon, sayang. Makalipas ang ilang oras guys, ulit-ulit na rin ako nagdadive dito sa spot. Wala pa rin nagpapakita. At dito sana, akala ko talaga merong lalapit sa akin na napakalaking isda. Tingnan nyo naman yung galaw ng mga bait papunta sa akin. At biglang humahawi. Naghahati sila sa dalawang grupo. Kaya inantay ko ito kung anong lalapit na isda. Pero wala namang nagpakita sa akin. Natakot lang siguro sa poging ito, itong mga bait na ito. Kaya umangat na lang muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Makalipas pa ang kalahating oras guys, wala na talaga nagpapakita. At dito sa dive na to, nakita ko itong mga slender unicorn. Pero nandito sila sa laot, napakalalim. Hindi ko kayang dropan to, nasa 20 to 30 meters kasi itong drop na ito. Pag-aambus ka dun sa buhangin, napakalalim. Baka kapusin tayo sa hininga, kaya hayaan na lang natin yan. Along the way, pauwi na ako na ito guys. Nag-drop lang ako dito sa sinisilipan ko ng grouper. Dito malalim din to, mga nasa 25 to 30 meters din yung drop nito. At ang gagawin ko dito is free po lang, hindi ako sasaga dun sa ilalim.
At nang malapit na ako dito guys sa kalagitnaan ng dagat, eto ang nagpakita sa akin. May sumugod sa akin pataas at nagpakitang napakalaking bluefin. Akala ko dito hindi natatamaan, nakatalikod na kasi yung pagkatira ko dito sa isda. Buti lang naabot pa ng shop natin. At paglapit ko nga dito sa shop, hindi nga nakatagos yung flapper ko. Buti lang sumabit din sa bitukan niya, kaya hindi nakawala. Ito pa lang yung naging unang isda natin ngayong pag-dive na ito. Okay na rin, at least hindi pa rin tayo na zero. May nagpakita pa rin isa. Mga nasa 3 kilo siguro itong bluefin na to. Nagkaisa pa tayo. Oras natin is maging 8:30 na. Pauwi na rin. Wala talaga nagpapakita. Ay, malaki na rin to. Mga 3 kilo. Thank you Lord. Bluefin. Pagkatapos din na ito is umuwi na rin ako. Ito lang yung nahuli ko. Isang bluefin lang. Okay na rin to. Pagdating ng hapon, eto, bumalik ako dito sa nahulihan ko kahapon ng Slender Unicorn. Nagbabaka sakali ako ngayong hapon na ito is nandito yung mga Slender Unicorn. Harvest ulit tayo kung magpakita ngayong dive na ito. Kaya alot ulit tayo ng spear gun. Spear gun loaded, let's go. Along the way, papunta sa spot guys, dito sa mababaw na area, nakita ako ng isang snapper. Kaso nga lang, nandito siya sa taas ng corals at pag tinira ko ito, nandyan siya sa taas ng corals, is masisira lang itong corals na ito. Kaya hinayaan ko muna siyang sumuot sa butas at umangat muna ako. Binalikan ko ito para tingnan dito sa ilalim ng malapad na corals na ito. Pag tinira ko kasi kanina yon is medyo marupok itong corals na ito gaya sa'yo. Kaya hindi ko na lang tinira, hinayaan at hindi ko na rin nakita sa pagsilip dito. Pagkatapos kong mag-warm up guys, pagkatapos kong sumilip dun sa may snapper is diretso na ako dito sa spot. At ito yung una talagang dinadapaan ko dito. Ang target ko sana dito is etong mga kitong or samaral. Nandyan kasi grupo sila. Kaya lang, pagkapwesto ko dito, is biglang lumayo yung mga grupo. Kaya abang na lang tayo dito kung anong lalapit sa atin. Ilang segundo pang lumipas guys, biglang nag-iba na naman ng galaw itong mga bait dito sa unahan ko. Eto at may kinakatakutan sila. At eto nga ang nagpakita sa akin, napakalaking great barracuda. At dahil barracuda ito guys, isa sa kinakatakutang isda to ng mga spiro pag pinapana. Gawang bumabalik daw ito at nag-aatake pag nasasaktan sila. Kaya ang ginawa ko dito is binigyan ko na lang ng line para mapagod yung isda. Ngunit habang binibigyan ko dito guys ng light, itong isdang ito is biglang nawala ng laban. Akala ko dito napunit or naputol. Kaya hinata ko kagad yung line kung anong nangyari. Yun pala, isinabit lang niya. Hindi ko alam kung nandun pa yung isda. Alam ko naman na napakaganda yung patama ko dun sa barakudang iyon. Napakalaki pa naman. Ngunit hindi ko kasi matanaw dito sa taas kung nandun yung isda. Basta nakasabit lang yung line ko. At habang nagpapahinga ako dito guys para sisidin, is napansin ko dun sa mga isda na may pinapalibutan yung maliliit at malalaking isda dyan sa ilalim. Kaya naisip ko na baka nandun pa talaga yung barakuda. Linapitan nila. Sinabit lang talaga yung line ko. Woo! Ha! Woo! Woo! Sinabit mga bro. Ay, buti lang. Higa na dun sa may bato. Pahinga lang ako ng konti dito. Sana maganda pa yung ano. Napakaamo, grabe. Ang laking barakuda to. Woo! Sinabit eh. Ay, buti lang, napakaamo talaga. Akala ko may spine shot. Muntik na. Ay, tago sa line yung ano, pagkatira ko. Woo!
At pagkatapos kong makapahinga, makarecover, eto, dinive ko na. At hindi naman ako nagkakamali, nandito pa yung isda nakahiga na dito sa may buhangin, sa silong ng bato. Ang una kong ginawa dito is kinuha ko muna itong mga nakasabit na line bago ko hatakin yung isda. Hindi ko kasi mahawakan itong isdang ito dito sa ilalim, baka kagatin ako. Nangangagat kasi ito at napakatalas ng ngipin. At ayun, hindi na nga gumagalaw yung barakudang ito. Ngunit pagkahila ko sa kanya is bigla namang kumuha ng line. May lakas pa pala. Kaya binigyan ko muna para makadistansya sa akin at hindi ako makagat na itong barakudang ito. Ganitong isda, kunting ingat lang talaga. Lalo't wala na tayong magsi-second shot. Napakatalas ng ngipin to. Ito yung mga kwento na nag-a-attack ito ng tao. Kaya dadalhin ko to sa mababaw na area para doon natin i-secured. At dito guys, hinihila ko na yung isda papuntang mababaw na area. Medyo may lakas pa kasi itong barakudang ito. Kaya dadalhin ko to sa mababaw na area para dun ko na i-secured. Napakaganda naman nung patama ako. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ko dito sa mababaw na area, eto, wala nang laban itong isda. Kaya wala nang kahirap-hirap ko tong hinawakan. Hindi na talaga nakapalag, napagod na siguro. Kaya pagkatapos ko tong mahawakan is umahon na din ako dito sa binabaan ko kanina. At grabe talaga, napakalaking barakuda talaga. Buti lang, napakaganda nung paglapit niya kanina. At ang lapit pa talaga. Muntik nang tumagos yung line natin sa kanya nung pagkatira. Uy, thank you Lord. Napakalaki. Grabe guys, yan yung ngipin niya, no? Napakatalas na ganyan, kaya iningatan ko talaga. Walang magsi-second shot sa atin, kaya din ako dito sa mababaw na area. Siguro mga around 15 kilos or mahigit pa. Kahit isang blessing lang, napakalaki naman. Grabe. Halos wala pa tayong isang oras na nagda-dive. So yun, yung grabe itong epi na ito. Napakaganda na naman na blessing ito para sa atin. Kahit tig-isa lang yung huli natin ngayong araw na dive na ito, yung umaga is yung isang bluefin, ngayon namang hapon na dive is napakalaking barakuda naman. Wala pang isang oras tayong nagda-dive, kaya okay na to. Pagkatapos kong maibalik yung mga lines sa spear gun ko is diretso na ako uwi. Pinasan ko lang itong napakalaking barakudang ito at medyo malayo-layo yung lalakarin natin papuntang bahay. Shoutout nga pala kay Rapi Bantilan, Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Ruque Angelino, Marcelo Bernaldez, Lugin Gillian, Edwin May Soto, Noriel Benal, Cesar Ableng, Elvira Miranda, Kayadong Family, Justin Paigmane, Infinite Outer Quest, Pirlas Elpidio, Rendic TV, Joel Bael, Arjo Family, Tingala Family, Joel Ranas, Sean Bansil, Guimarlo Siranyas, Aldrin Arellano, Joseph Janea, Tony Sarinas, Jade Narido, Rinin Borga, Julito TV, Doge Family, John Vincent Eliagas, Dan Fishing TV, Pablo Alaw, Sagani Lop, Marlon Hamisola, Eugene Odal, Montijas Family, Abdul Kaber Arpa, Steve Plamos, Raven Risco, Alvin TV, Pidirek Tirado, Dario Nier, Bernie Calopano, Bernie Colopano, Dennis De La Cruz, Rosinel Delfino Ferrater, Romeo Manungsong, Richard Mirabiti, Johnny Tumampos, Nelson Cabreros, Asiyong Pogi, Sagani Harales, Felix Lumagdang, Ani Rosal, Kabuloy Vlog TV, Ramos Family, Shin Resilia Rodriguez, Pancho Pantino, Kapuji Master, Pesquera Family, Lods Dapitanon, Christian J, Raymond, Rodolfo Asio, Susana Oy, Nestor De La Rosa, Aldrin Encio, Jonathan Maghuyob, Ali Punos, Cedric Padrilan,
Caloy Grigo, Menton Bernel, Fernando Lacasandili, Richard Pasibi, Romeo Alcones, Alcones Family, Brian Pidilino, Delpino Bilison, Jason Busio, Edison Aba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Timbangin natin itong ano. Nahuli nating napakalaki. Kahit iisa lang, napakalaki naman. The Great Barracuda. So siguro, estimated ko nasa 15 pataas. Tama para ano. 6 kilogram. Let's go! Up! $14.8. Parang magaan. Parang hindi ako satisfied sa kilong ito. Parang maliit yun. 14.8. Ma. Pero parang malaki. Bidin natin. Parang magaan eh. Oh. Ganun pa rin. 14 lang. 14.7 na ngayon. Parang sira na yung ano natin, pero 14. Okay na rin. Okay. 14. Parang sakto nga lang. So ayun guys, benta natin itong isda. Waiting na lang ako sa mga bibili sa online. So antay na lang tayo kung sinong bibili. Pag walang bibili ng buo is gagayatin ko. Pero laman na ang pagbenta. Pero kung meron is ibibigay natin para wala na tayong pagkatay nitong isda. 14.8 kilogram on scale. Ayos na rin to. Pag nabenta to natin ang buo is times 200. May 2.8 tayo. Nakita pag nabenta to ng buo. So antay na lang ako ng bibili. Para yaabot ka na? Maynila, ala. Okay, doon sa Manila. Pag-ebedyon ka. Sa Maynila. Na. Wala itong 60. Mo itong 60. Ako 60. Thank you. Ikaw yun. Okay na. Apas ayong kala? Nama, pasa na. Nama, kalego siyang ugang. Higtan sa kuhan, career. Thank you, thank you. Okay, okay. At ayun guys, nabili na yung isda natin. So, alright, hindi na tayo nagayat. Eto, total yung isda ng yung 14.8 ng 2,960. Eto, binarihan ko siya ng 100. So hindi ko na kinuha yung 60. Sa kanya na lang yun yung kumuha dito. So okay na rin nakita to. Halos wala pang isang oras yung dive ko kanina lang. Swerting swerte talaga. So ayan, kalma pa rin ang dagat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa channel ko. God bless you all po. Ito, naglalaba pa kami dito. Alright.